Yo, what is up sa inyo mga master? Welcome back again sa ating YouTube channel. So matagal-tagal din tayong walang content, pero yun nga, nagbabalik tayo ngayon at gagawin natin ng review itong motorsiklo na nasa harap natin, itong Mio Gravis na version 2. Pero bago ang lahat, special shoutout kay Anje. Maraming salamat sa pagpayag na makontent itong bagong-bago niyang motorsiklo. So tulad ng dati mga master, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga specs at features na meron dito sa motorsiklo na to. Siyempre, iti-testing natin itong motorsiklo na to para malaman natin kung ano nga ba yung mga meron sa kanya at kung ano yung masasabi ko patungkol sa motorsiklo na to. Alright, larga na tayo mga master. Mio Gravis version 2. Alright. So pagkadating sa kanyang engine specs mga master, siya ay air-cooled 4-stroke single overhead cam na may 2 valves. Single cylinder engine lang din siya na may 125cc displacement. Tapos pagdating sa kanyang bore and stroke, maximum horsepower, maximum torque at compression ratio, lalagay ko na lang dyan sa screen para mas maintindihan yung mabuti. Sa kanyang oil capacity naman mga master, siya ay may 0.84 liters or 840 ml. Tapos fuel injected na rin tong motorsiklo na to, kaya expect nyo na matipid to sa gas. Sa usaping gulong naman mga master, ito ay tubeless na. Tapos ang pinaka stock brand niya ay IRC. Ang sukat nito sa likod ay 110 by 90 by 12. 12 lang yung diameter ng kanyang pinakagulong. Dito naman sa harap, ang pinakasukat ng gulong niya, ayun nga, IRC din yung brand, tapos tubeless din, ay 100 by 90 by 12. So 12 lang din yung diameter ng pinakagulong nito. Pagdating naman sa preno niya mga master, dito sa harap siya ay naka disc brake na may single pot caliper. Dito naman sa likod, naka drum brake din siya katulad ng version 1. Sa usaping suspension naman niya mga master, dito sa harap siya ay naka telescopic fork. Samantalang sa likod naman, tulad ng version 1, naka single shock lang siya. Tapos dito lang sa gilid yung meron. Bali itong cover ng shock niya ay aftermarket na. So dagdag protection din yan dito sa pinaka suspension nyo para hindi agad masira or kalawangin dala ng talsik-talsik. Sound check tayo mga master. Sa pinaka headlight niya mga master, siya ay naka fully LED na. Ganon din sa pinaka park light niya. Sa signal light niya, naka bulb type pa rin. Dito sa tail light niya mga master, siya ay naka bulb type pa rin. Ganon din sa pinaka signal light niya, bulb type pa rin siya. So check natin mga master yung pinaka compartment nito motorsiklo na to, no? Para ma-access natin yung pinaka compartment niya, kailangan natin i-set dito sa open, tapos pindutin to. Yan. Tapos pwede na natin itong buksan. Pagdating sa compartment niya, siya ay may 25 liters. So kung doon nagkakamali, kasya dito yung half face na helmet. Pero kung naka full face ka tapos ilalagay mo dito, hindi siya uubra. At by the way, dito rin nakalagay yung pinaka battery niya dito sa part na to. So hindi na natin siya bubuksan, basta diyan nakalagay yung pinaka battery niya. Punta naman tayo dito sa mga pindutan niya, no? Dito sa kanan, syempre, pinaka push button, hazard light switch, on and off switch ng stop and start system. Dito naman sa kaliwa, low beam at high beam, signal light at pinakabusina. By the way mga master, itong motorsiklo na to ay wala ng on and off switch para sa kanyang ilaw. Kasi dagdag safety feature yan sa mga motorsiklo natin para lagi tayong visible araw man o gabi sa kalsada. So yun. Dito naman tayo mga master sa pinaka panel gauge ng motorsiklo na to, no? Kung mapapansin nyo, malayong malayo na siya dun sa panel gauge ng version 1. So explore natin mga master. Dito sa pinaka panel gauge niya, nakalagay dito yung pinaka check engine niya, yung signal light, yung high beam at yung stop and start system. So pwede nyo siyang i-off at pwede nyo siyang i-on. Tapos sa pinaka mismong panel niya makikita nyo fuel gauge, trip 1 kung ilan na yung tinakbo, yung pinaka speedometer, tapos yan, voltmeter. Meron na siyang built-in voltmeter mga master. Kaya pwede nyo nang i-monitor yung lifespan ng battery nyo. Kung healthy pa ba or kailangan ng palitan.
Tapos meron din siyang oras, at since version 2 to, meron din siyang Yamaha Y-Connect. Sa kanyang fuel capacity mga master, siya ay may 4.2 liters. At katulad ng version 1, yung pinakalagayan ng tangke niya or yung bukasan ay nandito pa din. So estimate nyo mga master, yung pinakalagayan ng tangke niya ay nandito sa pinakababa. Dito naman tayo sa part na to mga master. Isa sa napansin ko, kung di ako nagkakamali, sa version 1 wala siyang bulsa dito. Pero dito kay version 2, naglagay na sila ng bulsa dito. Ayan. Malalim-lalim din yan mga master. Kasyang-kasya yung cellphone natin. Tapos sumunod, ganun pa rin yung kanyang pinakasusian. Meron pa rin siyang shutter. Tapos outlet na pwedeng pag-chargeran natin. So bibili na lang tayo ng adapter dito para magamit natin. Pag-usapan naman natin yung mga features na meron dito sa motorsiklo na to. Una sa lahat, sa safety features niya, meron pa rin siyang side stand kill switch na kapag ka nakababa yung side stand, hindi mo mapapaandar yung makina ng motor. Pangalawang safety feature nitong motorsiklo na to mga master, no, hindi mo basta-basta ma-on yung pinakamakina niya. So kailangan kapag ka pinindot mo yung push button, kailangan pigain mo yung pinaka handle brake niya, frontman or rear, alin lang sa dalawa. So ayan, diba? Ayaw bumukas. So pigayin natin yung handbrake. Yan. Tsaka bubukas yung pinakamakina. Another feature dito sa motorsiklo na gamit-gamit natin, no, meron siyang tinatawag na stop and start system na nakakatulong para mas lalo siya maging mas matipid sa gasolina. So pwede naman nating i-off yung stop and start system kung gusto nyong i-on, gusto nyong i-off. Ayan. So ang mangyayari dyan mga master, sa mga hindi aware, ang stop and start system, kapag ka naka-on siya, aandar ka. Pagka huminto ka ng mga within 3 to 5 seconds, mamamatay ng kusa yung pinakamakina. So para mabuksan ulit, hindi mo na kailangan pindutin yung push button. Sa halip, pipigain mo na lang yung gas, tapos kusa nang bubukas yung pinakamakina. Tapos go ka na agad. So yun ang pinaka-function ng stop and start system. Isa sa nagustuhan ko dito sa motorsiklo na to mga master, malaki siya tingnan. Kaya kahit na malaking bulas ako, hindi siya nagmumukhang maliit sa akin. Kumbaga saktuhan lang. Pero yun nga, sa katulad ko na may height na 5'9", medyo maliit ang kaunti, pero pwede na kaysa sa wala. So unahin natin yung braking power na itong motorsiklo na to, no? Para sa akin, okay na okay yung kanyang braking power. Dahil combination nito ng disc brake sa harap at drum brake sa likod. Para sa isang ganitong motorsiklo, sulit na may disc brake ka sa harap at drum brake sa likod. Lalo na kung typical driving ka lang naman at hindi ka waswasero, enough na itong ganitong braking power para sa isang normal na rider. So sa ping power naman mga master, okay din para sa akin itong motorsiklo na to. Kahit 125cc to, meron siyang arangkada na gusto ko. Baga hindi ako napipitin sa arangkada niya kahit paano. Pagkadating naman sa handling nitong motorsiklo na to, hindi siya mahirap i-maniobra dahil yun nga, malawak ang kanyang turning radius at hindi ganun kabigat yung mismong motorsiklo. Kaya kahit isingit-singit mo siya sa mga traffic, okay na okay siya para sa akin. Sunod naman natin yung suspension na itong motorsiklo na to. Pagdating sa suspension niya dito sa harap, okay naman yung play, hindi siya matagtag masyado. Pero syempre kapag dinaan natin sa mga malalalim na lubak, expect nyo na natatalbog ka talaga. At panghuli sa lahat mga master, syempre pagdating sa kanyang sitting position, tayo po ay 5'9" at naka-upright position tayo. Kaya kahit gamitin natin ito sa mahabang biyahe, hindi tayo basta-basta mangangalay. At another thing pa na napansin ko mga master, ako ay 5'9", tapos malaki pa yung space dito. Kaya yung tuhod ko, pwede kong ibuka, pwede kong itago. Tapos yun, kahit na iliko-liko ko yung manibela, hindi siya basta-basta tumatama sa aking tuhod or binte. At ayun na nga mga master, no? Maraming salamat sa solidong suporta, maraming salamat sa panonood. Sana may nakuha kayo information regarding dito sa unit na gamit-gamit natin. So special shoutout ulit kay Angge, maraming salamat sa pagpayag na makontent itong bago niyang motorsiklo. Enjoy the ride, ride safe, peace yo!
Alright.